Naku, petsa di peligro na. Katulad ba kita na short na sa budget? Tara, luto tayo ng nuggets sa halagang 49 pesos, kakasya na sa 3 hanggang 4 na katao. At hindi lang ito basta nuggets, ito ay healthy nuggets na bagay sa ating mga anak. Yung lasa nito ay talaga namang masarap, kahit ako hindi ko mapigilang kumain, at ang maganda pa dito, madali lang itong gawin. Akala ko nga hindi ito magugustuhan ng anak ko kasi may gulay, pero habang nagvi-video ako, sabi niya ang bango daw at wag kong ubusin yung nuggets. At ayan, kitang-kita naman na talagang nagustuhan niya. Isinasawsaw pa niya sa ketchup at ang sabi niya ay ang sarap daw. Gawa pa daw ako uli. So sa mga may anak na hindi mahilig sa gulay, sakto yung recipe na ito para sa kanila. Dahil hindi nila malalasahan na may gulay pala ito. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Kakailanganin natin dito ng isang lata ng sardinas. Kahit na anong brand po ay pwede. I-separate natin yung laman sa sauce. Yung laman kasi yung gagamitin natin dito. Hindi ko naman po itatapon yung sauce kasi paborito ko yung isabaw sa kanin. At para naman sa gulay, bumili lang ako ng halagang 10 pesos ng kalabasa. Hinugasan ko na po ito at binalatan at kailangan natin itong gadgarin para maging pino. Maglalagay din pala ako dito ng bawang at sibuyas at gagadgarin ko rin ito para parehas sa kalabasa na maging pino. After natin itong magawa, iset aside muna. Next, sa isang mixing bowl, isali natin yung laman ng sardinas kanina at durugin natin ito. Yung complete recipe po ng aking niluluto ay nasa dulo po ng aking video. After nating madurog yung laman ng sardinas, ilagay na natin yung kalabasa, bawang at sibuyas. Timplahan na rin natin ito ng mga pampalasa, paminta, seasoning at maglagay din tayo ng isang itlog at haluin. Kung ayaw nyo pala maglagay ng seasoning, pwede po na asin na lang yung ilagay. After natin itong mamix, maglagay tayo dito ng 1/2 cup ng breadcrumbs. Haluin puli natin ito ng mabuti hanggang sa ma-well combine na lahat ng mga ingredients. After natin itong mamix, mag-prepare tayo ng breadcrumbs at ito yung gagamitin natin pang coat sa ating nuggets para maging crispy. At para pare-parehas yung magagawa nating nuggets, gagamit ako dito ng measuring cup at 1/8 cup ang sukat nito. I-form lang natin ito ng katulad ng sa nuggets at i-coat ng breadcrumbs. Dahan-dahan lang po pala sa paggawa kasi ang ating mixture ay malambot. Gawin natin ito sa lahat hanggang sa matapos. At sa mga ingredients po na ginamit ko ay nakagawa ko ng 12 pieces na sardinas kalabasa nuggets. After nating magawa lahat, magpainit na rin tayo ng mantika. Sa costing ko po pala na 49 pesos, hindi ko na sinama yung mantika kasi meron ako dito sa bahay. Pero kung bibili kayo, pwede na yung 5 pesos sa tindahan. Prituhin natin ito hanggang sa mag-brown at dapat mahinang apoy lang kasi mabilis masunog yung breadcrumbs at baka hindi maluto yung loob. Mas masarap pala ito kung medyo tostado ng bahagya yung pagkakaluto dito kasi mas magiging crispy yung labas kaya ganong luto yung ginawa ko dito. At once na ganito na, ahunin na natin ito and ready to serve na ang ating masarap at murang ulam. Kaya kung may isang lata ng sardinas ka, gawin nating espesyal na siguradong magugustuhan ng lahat. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.